Awitin natin ngayong umaga. This is the great day that the Lord has made. Amen. This is the great day that the Lord has made. This is the great day that we celebrate. This is the great day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. This is the great day, the Spirit is moving. This is a great day, a season to rejoice. This is a great day, if we have a reason to celebrate the presence of the Lord. This is the great day, yes, that the Lord has made. This is a great day that we celebrate. This is a great day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. This is a great day of joy and jubilation. This is a great day to sing in one accord. This is the great day to shout hallelujah, to celebrate the presence of the Lord. This is the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, rejoice in the Lord. In the Lord, come on, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the business of the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, yes, rejoice in the Lord. Come on, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. So let me celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Yes, may tayo ulit. Celebrate Jesus, celebrate. Oh, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. For He has risen, He has risen, and He lives forevermore. He has risen, He has risen. Come on, celebrate the resurrection. Once again, celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Come on, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. For He has risen, He has risen, and He lives
resurrection of our Lord. Purihin natin, sabay natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glorify your holy name, God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinapupurihin ka namin sapagat dakila ka sa bawat araw, lalo na sa araw na ito, Panginoon. Diyos, hallelujah. Patuloy tayo sumamba sa ating Panginoon. Awitin po natin ito, dalawang awiting malumanay na tatanging ikaw. Sunod natin ang dakilang katapatan. Amen. Ikaw ang nais ng puso kong ito. Inaalay ko ang buhay ko't papuri sa'yo. Ikaw ang nais ng makapiling ko. Bawat sandali ikaw lang ang hinahanap ko. Pagpapalay nakikita sa pagsikat ng umaga. Wala nang nanaisin pa kundi ikaw, Panginoon. Bawat papuri inaalay lang sa'yo. Bawat tibok ng aking puso'y pasasalamat sa iyo. Ikaw lang ang pag-ibig na nadarama ko. Sambit ng aking labi hanggang sa salilahi. Ang nanaisin ay natatanging ikaw. Mula simula, ikaw ang nais ng puso kong ito. Inaalay ko ang buhay ko't papuri sa'yo. Ikaw ang nais na makapiling ko. Bawat sandali ikaw lang ang hinahanap ko. Pagpapalay nakikita sa pagsikat ng umaga. Wala nang nanaisin pa kundi ikaw, Panginoon. Bawat papuri inaalay lang sa'yo. Bawat tibok ng aking puso'y masasalamat sa iyo. Ikaw lang ang pag-ibig na nadarama ko. Sambit ng aking labi hanggang sa salilahi. Ang nanaisin ay natatanging ikaw, Panginoon. Inaalay lang sa'yo. Bawat tibok ng aking puso'y masasalamat sa iyo. Ikaw lang ang pag-ibig na nadarama ko. Sambit ng aking labi hanggang sa salilahi. Ang nanaisin ay natatanging ikaw. Sunod natin ilang katapatan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Magdulad ng pagsinag
Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming labi. Mundo'y magulaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nito buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, kapag ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ng lahi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay-banay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah, sambay natin ang Panginoon. Hallelujah. You are faithful, God. Hallelujah. You are faithful, God. Oh, glorify your holy name. Magnify your holy name. Oh, Jesus Christ, my Lord, my Savior. Your name is above all names, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pumili ka ang Diyos. Tayo po manalangin. Ngayon pong umaga sa ating pong sama-samang paghingi sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ay muling magkaisa ng ating mga puso. Hingin natin sa Panginoon. Siyempre, kailangan natin ang pagkilos ng banal niyang Espiritu sa ating mga buhay. Pahintulutan natin siyang muli na siya ang magwasak ng mga maling prinsipyo na inilalagay ng kaaway sa ating mga kaisipan, sa ating mga buhay. Hilingin natin sa ating Panginoon na magbuo siya ng biyaya para sa ating lahat. Katagpuin ng Panginoon ang ating pangangailangan sa pananalapi, amen, sa kalusugan. Ipag-pray po natin ang mga kapatid natin na may mga karamdaman, amen, sa ating pong iglesia dito sa Lipa, amen, sila Brother Gars, Hannibal, patuloy na bigyan ng Diyos ng kalakasan, mga kapatid natin na mayroon pang mga karamdaman, taas natin sa Panginoon, amen, mga kapatid natin na may mga problema, taas din natin sa ating dakilang Diyos. Sama natin ang mga kapatid natin sa prayer, kahit di sila nakarating ngayong umaga, wala ba ng iba, pag-pray natin na Diyos ang patuloy na mag-ingat, amen, sa kanila at sa mga susunod na pagkakatipon, idako sila ng Diyos sa lugar na ito upang sa tayong lahat ay sama-sama sa magbubulit pagsamba. Pagliligtas ng Diyos na marami pang mga tao na makakasama natin, amen, mga kabataan, lalaki, babae, mga mag-asawang ibabago ng Panginoon sa fellowship na ito, mga pamilyahan, ay patuloy natin hingin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ganun din ang natin gawin sa iba't ibang mga bayan. Pag-pray natin sila sa pangulo ng ating mga pastor, leaders natin sa fellowship mula sa Prescott, Arizona, Pastor Greg, Servisa Michel, amen, ang gawain sa Bundaigdig,
Amen. Ang gawain sa buong Pilipinas, sa pangunguna ni Pastor Boy, Disipilas, Susan, amen. At ganoon din ang ating regional leader, Pastor Ernie Rente, ang gawain sa Lucena, ang pagpupubay ng Diyos sa pangailangang financial, sa pagtatayo ng sanktuaryo ng Panginoon sa Lucena, katagpuin ko ng Diyos. Amen. Hallelujah. At ipapray natin ngayong umaga maging gawain sa Barangay Kalisay at parahin ng Panginoon. Hallelujah. Personal needs natin ngayong umaga, sapagkat ako'y naniniwala na bawat isa po sa atin ay may mga personal na mga pangangailangan sa Diyos. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Amen. Si Brother Edgar, magtapos sa prayer natin ngayong umaga. Pero bago niya magtapusan, tayo po lahat ay magsalita sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi natin mapigilan pumalakpak sa Diyos. Bigyan natin ang palakpak ng Panginoon. Masarap pa rin pumalakpak sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Oh, pinapupulihan ka namin, pinaparakalan, Panginoon. Hallelujah. Oh, Diyos, pinataas ang iyong banal na pangalan ng aming mga daig ay sa iyo namin inihiling. Pinagkakal, tiwala ang pagbubuso ng biyaya, pagod sa bawat isa, Panginoon, pananalapi, kalusugan, pagpamilya, spiritual namin kalalagayan, patuloy mo kami katagpuin, Panginoon. Diyos mo mga kapatid namin, kahit wala sila ngayong umaga, Lord, tulungan mo sa mga susunod na pagkakapipon. Makasama namin sila ang pagligtas mo ng mga kabatang lalaking babae, mga magkasawahan, pamilyan, na ibabawan mo sa gawain ito ang pagsama mo po, paggabay, sa aming po mga fellowship leaders, Panginoon, kay Pastor Greg, si Lisa, Pastor Boyer, Pastor Ernie, lahat ng gawain sa iba't ibang mga bayan. Ngayon po umaga, mga may karamdaman, katagpuin mo po. Pagtapusan tayo ni Brother Edgar. Praise God, hallelujah. Dakilang Diyos, banal, mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas ngayong pong umaga, kami po'y nagpapasalamat sa magandang pagkakataong ito. Kami po'y narito sa iyong banal na gawain. Dinadalangin ko po sa umagang ito ang aming mga kapatid na hindi po namin nakasama sa mga oras na ito. Panginoon, ipaalala niyo po sa kanila ang kahalagahan ng pakikipag-ugnay sa iyo, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong banal na gawain. Samahan mo po kami patuloy at hanggang mamaya, pagpalain mo po ang iyong banal na gawain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Welcome sa gawain ng Panginoon. Amen. Awitin natin habang nakamayan tayo. Amen. The joy of the Lord is my strength. Amen. The joy of the Lord is my strength. 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 Galang sa Panginoon ay kalakasan. 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 Amen. So once again, welcome po sa ating buong Sunday morning worship service, sa ating buong dakilang patakaupo na tayo. Babatid, amen. Hallelujah. At maging masaya tayo sa pagbabahagi sa gawain ito. Masarap ang buhay na naipagpupuri sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsamba, nagagawa natin ang isang dakilang layunin ng ating buhay, ang sambahin, paglingkuran ang ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. So, sa ilan na pong pabalita, mabilis na ng pabalita, amen. Ang isama po natin sa prayer, ang ating pong nalalapit na mga gawain dito sa lipa, amen. Siyempre, araw-araw manalangin, kailangan natin na araw-araw lumapit sa Diyos. Huwag pa rin tayo magsawa sa pagbabasa ng Biblia, at samantalahin ang bawat pagkakataon, makapag-testimony ka, makapagbahagi ka ng Word of God, samantalahin natin ito sa mga paghayo natin, amen, hallelujah. Mga barangay na ating pong mga pinupuntahan, ipag-pray natin na pagpalain ng Diyos, ang mga tao ay tunay na makakilala sa ating Panginoon. Amen. At ang ating pong pinakaabangan sa buwang ito ay ang ating pong revival crusade ngayong pong 1920, Martes at Miyerkules. Kasama natin si Pastor Mayo Layaw. So, 1920 po yun. Narulad ng ating napag-usapan. Sikapin natin na present tayo siyempre. At kung may maintindihan tayo ng mga
yung mga pinag-pray natin, so madala natin sila sa gawain ng Panginoon. Amen. Tulad dun sa ating pinag-usapan na dito na tayo magsalasalo sa gabi. So gawin natin kung anong ating pwedeng magawa. Pero hindi ibig sabihin na kung wala man, ay wala ka rin. So mangyari ang ganun. No? Ipag-pray natin lahat. Tayo meron at ano man ang kalalagayan, basta tayo ay narito sama-sama. Amen? Hallelujah. At alam nyo na kung ano ba yung mga dapat nating ihanda para sa revival na ito. So, July 21 ay meron pong youth rally sa Limiri, Batangas. Then, isang araw lang po yun. Then, mga kabataan ay imbitado doon sa Limiri, Batangas. Magsabi kayo sa akin para alam po kung ano ating mga gagawin at maganda rin kayo syempre. Amen. Wala naman tayong sarili sasakyan, kaya tayo ay malamang ay commute tayo. No? Malamang commute tayo. O kung ilan man ang makakasama at magkakasya sa tricycle, meron tayong tricycle. Amen. So, yung kagawa natin ng paraan. Basta makipag-alam lang kayo sa akin. Amen. So, pag-pray niyo ako, loobin ng Panginoon na ako'y matuloy, makasama, provide ng Diyos ang pangailangan sa magpunta ko po sa Romblon ngayon pong 25 hanggang 29. So, doon na first time ko makapunta ron. Matagal na akong makakapunta pala. First time ko makakapunta. Matagal na akong inahayayahan doon, di ako matuloy-tuloy. Pero loobin ng Panginoon, makatulong tayo sa gawain doon. So, makatulong tayo sa gawain doon. Okay? Para sa ating pong ipag-pray sa ating pong makabuong fellowship, mula po bukas ang Prescott Conference, no? International Bible Conference, mula po yun sa Monday hanggang sa Friday. Pagsama nyo na yun sa prayer. Hallelujah. Okay, yun muna ang ating mga pamalita. Mamayang gabi, dagdag ko na rin, mamayang gabi, alas 6 ang prayer, alas 6:30 ang simula ng ating pong praise and worship. Ito po ay ating pong patuloy na paghandaan, mag-testimony, mag-handog. Amen. At sa mga lalabas mamaya, amen. Hallelujah. Pag-pray natin magandang panahon para mamaya. Amen. So, dala po tayo sa pagbibigay. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Natalakay natin ito kanina ng kaunti. Amen. Mahalaga talagang pagbibigay. Amen. Dahil yung pagbibigay ang pamamaraan ng Diyos upang ang kanyang gawain ay masuportahan at patuloy na sumulong. Amen, mga kapatid. Kaya dapat, sabi nga nung ating pag-usapan kanina, hindi lang tayo dapat nagbibigay, kundi may kaayusang pagbibigay. Amen? May kaayusang pagbibigay. Dito sa Malakias, chapter 1, may nakasulat na ganito, Malakias chapter 1, verse 11. Makatulong ito sa atin upang lalo tayong encourage na sa pagbibigay natin ay magawa natin ang pinakamabuti, mga kapatid. Hallelujah. Kasi madali ang magbigay. Amen? At marami ang nagbibigay, pero mas maganda yung pinakamabuti nating magagawa. Sabi rito, verse 11, Malakias chapter 1, verse 11, ang aking pangalan ay ginagalang ng lahat ng bansa. Nagsusunog sila ng kamangyan at nag-aalay ng malilinis na handog sa aking pangalan. Ako'y dinadakila nilang lahat. Verse 12, ngunit dinudungisan ninyo ang pangalan ko. Pag inyong sinasabing walang halaga ang aking dambana, at kayo'y naghahandog doon ng mga pagkain di karapat-dapat, sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito, at ako'y iniinusan ninyo. Ang dala ninyong panghandog sa akin ay hayop na ninakaw, pilay o may sakit. Akala pa ninyo'y tatanggapin ko yun? Sumpain ang magdarayang naghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Gayong may pinangako siyang malusog na hayop sa kanyang kawan, pagkat ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa, sabi ng makapangyarihang si Yahweh. Sabi ng Panginoon. Sipin niyo mga kapatid, no? Meron pala mga handog na hindi kalugod-lugod sa Diyos. No? Meron pala mga pagbibigay na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano yung pagbibigay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos? Yung pagbibigay na walang halaga.
Sige mo, nagbibigay pilay, nagbibigay, may sakit, payat. Samantalang meron naman siyang kaya. Meron siyang kayang ibigay na pinakamabuti. At lalo alam na niya kung ano yung dapat niyang ibigay. Pero ang ibinigay niya yung payat, may sakit. Pinili niya yung hindi nakalulugod sa Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. Pero bukas natin yung ating kaisipan, hindi ibig sabihin niya na ay isipin ng iba, okay, ganito lang ang aking kita, ito lang kaya kong paghandog, baka hindi ko kalugod-lugod sa Diyos. Dahil kung yan yung pinakamabuti para sa iyo, ano man ang halaga niyan, kung yan ang pinakamabuti na magagawa mo para sa Panginoon, tanggap yan ng Diyos. Amen. Mahalagang paghandog. Amen. Malakias chapter 3 verse 7. Tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin, at manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo, sabi ni Yahweh. Itinatanong ninyo, ano ang dapat namin gawin upang makapanumbalik sa iyo? Verse 8, ang tanong ko na may matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Sa ibang salin pa rito, mas masakit pakinggan, matuwid bagang nakawan ng tao ang Diyos. Amen? Hindi, ngunit dinadaya ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikapo at mga handog. Sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Verse 10, ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin niyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan sa langit at ibuhos sa inyong masaganang pagpapala. 11. Hindi ko na padadala ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Okay? So, mga kapatid, kita natin dito, merong pagbibigay na hindi nakalulugod. And merong mga gawa na sa halip na blessing ay nagagalit ang Diyos, mga pandaraya. Pero may pagkakataon na ang hamon ng Diyos ay nasa atin pa rin. Patuloy natin gawin ang kalooban ng Panginoon. Ano yung nararapat natin ibigay natin. Amen. Upang matugunan ang pangangailangan sa gawain ng Diyos at merong ganti ang Panginoon. Amen. So may mga blessings, iba't ibang pagpapala ang pwedeng dumating sa atin. Maaring hindi man pananalapi. Maaring hindi pa pananalapi. Pero maraming mga pabor galing sa Diyos na ating makakamtan. Sabi nga, yung mga mananakmal, sasawayin ng Diyos. Yung mga gagawa ng hindi mabuti sa atin, yung mga magdudulot ng hindi mabuti sa atin, sasawayin ng Diyos. Sasawayin niya ng Panginoon. Kaya, napakahalaga ng paghahandog. Amen! So ngayon po nga umaga, tayo po gagawa nito bilang pagsamba sa ating Panginoon. Gawin natin ano yung pwede natin magawa karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay malulugod basta ginawa natin ang pinakamabuti natin magagawa. Brother Jay, tayo likom ngayong umaga. O banal na Diyos sa langit, maraming salamat po Panginoon sa muling pagkakataon na kami po'y magpaghahandog ng aming mga kaloob. I-bless mo po Diyos, hallelujah, ang bawat isa sa bahaging ito. Dalangin namin ang patuloy mo pong pag-multiply, Panginoon, sa mga binibigay ng aking mga kapatid upang matugunan ang gawain mo sa bawat isa, Panginoon, tulad ng iyong mga pangako, Lord, ang pagbubukas mo ng bintana ng kalangitan para ibuhos ang salanang biyaya ay makamtan, maranasan ng bawat isa, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. We bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of God. Amen. Salamat sa ating mga pagbibigay. Salamat sa mga musicians.
Salamat sa mga kapatid. Amen. Ang Diyos ang magpala sa ating lahat. At ngayon pong umaga mga kapatid, ay ko pong patuloy na samantalayin ng pagkakataon na makapag-ministeryo po sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba ang saklat po ng Colossus, makibukas kayo. Colossus chapter 1. Alam niyo po ba na madalas po natin mapakinggan, ako madalas kong mapakinggan, madalas ko rin sabihin, ang taong kawawa ay hindi yung walang maraming pera sa kanyang account, hindi yung walang maraming pera sa bulsa, o walang malaking bahay, o walang sasakyan. Ang taong kawawa ay ang taong walang pag-asa. Amen? Mahalagang pag-asa. Amen? Hallelujah. So, meron akong napakinggang kwento patungkol po sa isang lalaki na lumaban siya ng nakipagbulong siya. Hindi siya kalakihan, pero ang kalaban niya sa wrestling o yung pagbubulong nila ay malaki ang katawan. So nagbulong ang dalawang ito at siyempre, then yung isa ay malaki, kaya nang mahawakan yung isang lalaki na medyo maliit ang katawan, napigat siya ng gusto ng kanyang kalaban sa wrestling, no? At isa na lang ang nakita niya na pag-asa para siya'y makawala. Nakita niya yung daliri. Nakita niya yung daliri. Ang ginawa niya ngayon, kinagat niya yung daliri. Kinagat niya yung nakita kasi niya may daliring nakaganon. Kinagat niya. Alam mo ba nang makagat niya yun? Doon siya nakawala. Doon siya na biglang lumakas. At nagawa niyang talunin yung kanyang kalaban. Yung natitirang pag-asa niya, yung daliring nakita niya. Pero hindi siya pumayag na mawala yung pag-asa. Sa natatanging pag-asa na yun, pinanghawakan niya. Alam niyo ba kung ano yung daliri yung nakagat niya? Daliri pala niya. Sarili pala niya, daliri yung nakagat niya. Eh, wala na siya rin nakikita ang pag-asa eh. Kundi yung isang daliri lang na nakaganon. Ang ginawa niya, kinagat niya ang tulog. Daliri pala niya sa sobrang sakit. No? Nakawala siya sa sobrang sakit. Hallelujah, at siya'y nanalo. Kwento yan na narinig ko. Pero ang gusto kong kunin doon, yung pag-asa'y natitira. Huwag mo, napakahalaga ng pag-asa. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Dito sa ating teksto, titingnan natin, may kinalaman po sa pag-asa ang ating pag-uusapan. Amen. Sa Colossus, Kapitulo 1, ang talatay 27. Colossus, chapter 1, verse 27. 1:27 ng Colossus, sabi rito, inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asa makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Amen? Hallelujah. Ang ganda nitong pag-asang ito na tinatalakay nitong ating teksto. Amen? Sabi ron, ang hiwagang ito ay sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Nais kong pamagatan ang pangaral ngayong umaga, the hope of glory. Ang pag-asa, kaluwalhatian. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin sandali bago tayo magpatuloy, mga kapatid. Banal na Diyos sa langit, maraming salamat po sa pribilehiyo na makapagsalo-salo po kami sa iyong salita. Dalangin ko po na ikaw ang gumamit ito upang maghalid ka ng dagdag na pag-asa at kagalakan sa buhay ng aking mga kapatid.
Punuin mo kami ng katotohanan, O Diyos, sa oras na ito, may 5 oras, pero ikaw ang gumawa ng pagpupuno sa buhay ng aking mga kapatid. Sa mga nakakapanood sa online, pagpalain mo rin sila, makakuha sila ng katotohanan at pag-asa, higit sa lahat, yung pag-asa sa iyong kaluwalhatian sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo ako sa pagsalita. Wala po akong kaya sa aking sarili, sa iyo umaasa, O aking Panginoon. Palapakan po natin ng malakas ang ating pong Panginoon Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, ang sumulat ng Colosas ay si Apostol Pablo. Amen. Tinagurian po siyang mystery writer. No? Isa po ito sa taguri na nakatuon kay Apostol Pablo sapagkat siya yung sumulat ng mga hiwaga. No? Marami siyang mga nabanggit na mga hiwaga pagdating sa Biblia. No? Yung katulad na lamang po ng Romans chapter 11 verse 25. Meron po siyang nabanggit na ganito. No? Balikan ng Romans chapter 11 verse 25. Sabi rito, mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi kayo maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa mga lapit sa Diyos, ang kabuuang bilang ng mga hintil. Hiwaga na yun, sabi ni Apostol Pablo. Binanggit din niya yung hiwaga ng biyaya ng Diyos. Romans chapter 16, verse 25. Ilan po ito sa ating dadaanan upang makita natin na para kay Pablo, amen, mahalaga itong mga hiwagang ito. Romans chapter 16, verse 25. Sabi rito sa verse 25, Romans chapter 16, verse 25. Rito, purihin ng Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang yan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. So binanggit na naman niya hiwaga. Kasi ito si Pablo nga ay mystery writer. Maging yung hiwaga ng rapture, si Pablo rin ang sumulat patungkol sa rapture. Amen? 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Mabasa natin yan. Hiwaga na binanggit nitong si Apostol Pablo. Amen? 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat ay babaguhin. Rapture ang tinutukoy dyan. Amen? Hallelujah. Pero ngayong umaga, amen, hallelujah, ay pag-usapan natin yung the greatest mystery of all. Amen? Yung hiwagang natago mula pa kahit nung sa lumang tipan pa. Amen? Hallelujah. Ito yung hiwaga ni Kristo sa buhay ng mga mananampalataya. Dito sa ating teksto, na ating binasa, ito yung tinatawag na dakilang hiwaga. Verse 27 ng ating teksto, amen mga kapatid, basahin ulit natin. Colossus chapter 1, verse 27, sabi rito, inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga, sumainyo si Kristo. At dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Ito yung pinakadakilang hiwaga. Yung tayo ay makapiling ng Panginoon doon sa kaluwalhatian. Kaya nga, the hope of glory. Tingnan natin ngayong umaga ang tatlong bahagi ng pag-asa o tatlong uri ng pag-asa. Natin po pag-uusapan. Una, yung tinatawag na false
hope. Okay? Yung mga maling pag-asa. No? Maling pag-asa. 1 Corinthians chapter 15, verse 19. 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Tingnan nyo sa inyong Bible. Hindi po mahabang pangangaral to, pero kailangan natin basahin ito, mga talatang ito. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Unawain nyo mabuti mga kapatid. Amen. Ito yung maling pag-asa. Sabi nun, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa. Anong ibig sabihin? No? Tama na ang ating pong mga pangangailangan sa buhay sa mundong ito ay iasa natin kay Kristo. Magtiwala tayo sa Panginoon. Pero kung dahil lamang doon tayo aasa kay Kristo, yun yung maling pag-asa. Sapagkat mayroon tayong dapat asahan sa Panginoon ng higit sa mga bagay dito sa mundo. Ang buhay na walang hanggan. Kaya maling pag-asa kung bakit ang tao ay naniniwala lamang sa Diyos ay para pagpalain lang siya dito sa mundo. Kukuha niyo mga kapatid? Maling pag-asa yun. Na kaya lang ang tao naniniwala sa Diyos para siya ipagpalain, para siya katagpuin sa lahat ng kanyang pangangailangan. Pero yung pinaka-mahalaga ay hindi niya nauunawaan buhay na walang hanggan. Yung makapiling tayo ng Panginoon doon sa kanyang kaluwalhatian, yun yung dapat na matanim sa isipan ng mga tao. Hindi lamang yung para sa mga bagay ng mundong ito. Hindi ko sinasabing huwag natin iasa ito sa Diyos. Huwag natin ipagkatiwala kay Jesus, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang pinupunto ko ang maling pag-asa kapag ito lang ang dahilan kung bakit tayo naniniwala sa Diyos. Amen? Hallelujah. Maling pag-asa yun. Amen? Magdadala ito sa tao ng pagiging miserable. No? Kapag ang kanyang pag-asa lamang ay para lamang sa mga bagay ng mundo ito. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung sa buhay na ito lamang, tayo aasa kay Kristo, tayo ng pinakakawawa. Kawawa daw tayo kung saan lang natin ay pandito lang sa mundo. Amen? Hallelujah. Some people hope in money. Amen? Yan ang totoo. Amen? Sa Lucas chapter 18, verse 18, tingnan natin ito. Isang halimbawa ng tao na ang kanyang pag-asa ay nakatuon lamang sa pananalapi o sa sa kayamanan ng mundo. Amen? Okay, basahin natin Lucas chapter 18, verse 18. Luke chapter 18, verse 18 hanggang 25. Sabi rito, nabilis na magbasa lang. Isang lalaking may tungkulin sa bayan ang tanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina." At sumagot siya, "Ang lahat kong iya'y tinupad ko na mula pa sa pagkabata." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dakha ang pinagbilan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka, sumunod sa akin." Ngunit nalungkot, verse 23, ngunit nalungkot ang lalaki nang marinig ito sapagkat siya'y napakayaman. Sapagkat siya'y napakayaman. 24, nakita ni Jesus na nalungkot siya at kanya sinabi, "Napakahirap mapabilang. Sa mga pinag-aarian ng Diyos ang mayayaman. Madali pang makaraan sa butas ng karayom ang kamilyo kaysa pasakop sa pag-aari ng Diyos ang isang mayaman." Amen? Tingnan niyo mga kapatid. Amen? Isang lalaking lumapit sa ating Panginoon. Amen? Mayaman siya.
Pero, nang ibigay sa kanya ng Diyos ang pananaw patungkol sa kaluwalhatian sa kalangitan. Ang hinahangad kasi niya buhay na walang hanggan. Pero doon siya nakatuon sa kanyang pananalapi. Amen. Sabi ron, umuwing malungkot ang lalaking ito. May pera siya, but miserable ang buhay niya. Kasi hindi niya nauunawaan yung patungkol doon. Mali yung pag-asa na nasa kanya. Ang pag-asa niya nakapokus doon sa mga bagay ng mundong ito, sa kayamanan. Marami ang katulad ng lalaking ito. Pananalapi ang kanilang dinidiyos. Marami ang gano'n. Hallelujah. Pero maling pag-asa yun. Kailangan natin ng pera, pero hindi yan ang pinagtutuunan natin ng tunay na pag-asa, mga kapatid. Amen? Kapag naunawaan natin ito, magagamit natin ang tamang mga pananalapi, ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Sa kabila na mayroon tayong mga ginagawa para tayo kumita ng pera, kapag nauunawaan natin ang pag-asa natin ay sa pangwalang hanggan, hindi mawawala ang paglilikod natin sa Diyos. Amen? Tuloy-tuloy natin magagampanan ng ating mga gawain, pero hindi mawawala ang paglilikod natin sa Diyos. Kapag nauunawaan natin na hindi sa pera ang tunay na pag-asa. Amen? Sa Panginoon. Hallelujah. So, may mga tao na ang kanilang pag-asa, amen, ay nasa kanilang intellect or abilities. Amen? Yung pag-asa nila ay doon nakatuhod. No? Okay ako. Kasi, magaling ako, marunong ako, mabilidad ako. Kaya, buwang pag-asa ko sa buhay. No? Pero maling pag-asa ito, mga kapatid. Amen? May mga taong ganun, they believe that education answers all their needs. Yung pagkakala nila, maganda ang may pinag-aralan, yes. Ako man, hindi sa mga may pinag-aralan. Pero kapag ang pag-asa ng tao ay nandun lang sa kanyang pinag-aralan at wala talaga sa Panginoon, maling pag-asa. Amen, mga kapatid? Hallelujah. May mga tao na gano'n na dahil sa sila'y maabilidad, marami silang kakayanan, marunong sila, inaakala nila, they think that they can handle any crisis. Kasi marunong sila, magaling sila. Kaya akala nila kaya na nila ang lahat ng crisis. Pero ang totoo, miserable buhay ang hinahabol niya. Maganda, may knowledge ka na, may abilidad ka, amen, may kakayanan ka, ang tiwala mo nakasentro ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Yung maganda. Amen? Yun yung tamang pag-asa, buong pag-asa mo sa Diyos. Amen? So tingnan pa natin, ano ba yung mga maling pag-asa? Some people hope in religious ceremonies. Amen? Dahil ang pag-asa naman ng iba, basta ako may religion na kinaaniban, okay na ako. Yung pag-asa nila, kaya okay lang ako. Kahit na naman mangyayari, okay lang. Meron naman akong religion na kinaaniban. Ako nga ay lagi din nagsisimba. Pero yung totoong pagtitiwala sa Diyos, wala naman sa kanila. So, mali pong pag-asa yun. Amen? Mga kapatid? Yung iba naman ay nagtitiwala. Yung pag-asa nila ay nakatuon sa kanilang mga mabubuting gawa. Ako siguro okay naman ang buhay ko kasi ako na may matulungin sa aking kapwa. Ako na may mapagbigay. Ako na may hindi nagnanakaw. Ako na may hindi kumapatay. Siguro okay naman ako. No? So yung pag-asa nila ay nasa mabubuti nilang mga gawa. Nagbibigay ako sa mga pulubi. No? Pag may lumalapit sa akin, nagpapautang. No? Pero hindi pa rin pwedeng panghawakan ng matibay na pag-asa ang mabubuting gawa. Kadalasan nga, dahil sa mabubuting gawa, nagmamayabang ang tao sa Diyos. Amen? Dahil sa mabubuting gawa, nakakapagmayabang pa sila sa Diyos. Kaya maling pag-asa kapag doon nakatuon sa mabubuting gawa. Hallelujah.
Ang pinakamabuti, mga kapatid, nakatuon kay Jesus ang ating pag-asa. Sigurado ito. Amen? Sigurado ito. Kaya, yan ang una natin tinignan, mga maling pag-asa. Marami pa akong pwedeng sabihin, pero kukulangin tayo sa oras, mga kapatid. Amen? Kaya meron tinatawag na false hope at meron namang no hope. Yung iba, may pag-asa sila, pero mali. Yung iba naman, wala talagang pag-asa. Wala talagang pag-asa. Hallelujah. Sa Efeso, chapter 2, verse 12. Efeso, chapter 2, verse 12, para maunawaan natin itong salitang walang pag-asa. Basahin natin sa Biblia. Lahat ng Efeso, kapitulo 2, ang talata po ay 12. Ephesians chapter 2, verse 12. Sabi rito, alalahanin ninyo na noong panahon yun, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa, at walang Diyos. So, meron palang mga nabubuhay na walang pag-asa. Sino yung mga nabubuhay na walang pag-asa? Yung mga taong walang panahon sa Diyos. Amen? Hallelujah. Walang pag-asa. Kahit na mayroon pa sila ng lahat ng bagay sa mundong ito. Amen? Pagdating ng oras na sila'y namatay, wala silang pag-asa. Ang mabuhay na hiwalay kay Kristo ay buhay na walang tunay na pag-asa. Kahit na makamta nila yung mga tinatawag na earthly success, pangatagumpayan sa mundong ito, kung hiwalay naman ang buhay sa Panginoon, walang pag-asa yung ganun. Sabi nga ng salita ay hungkag ang buhay. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Parang katulad ng marami sa atin doon. Tulad ko noon. Nabubuhay din ako sa mundong ito. Walang pag-asa. Kasi wala pa ako sa Panginoon. Walay pa ako sa Diyos noon. Ang dami kong ginagawang mga kalukuhan. Marami akong kaibigan, pero pagdami ng kaibigan, marami din kalukuhan. May mga nagagawa din ako. Sabi ko nga, mabilidad rin naman siguro ako. Maraming kayang gawin. Pero nabubuhay ako walang Kristo. Alam ko lang ang Kristo, pangalan ni Kristo. Alam ko lang. Pero yung totoong relasyon sa Diyos, wala ako. Kalagayan ko pala noon, nabubuhay na walang pag-asa. So, ang isang taong hiwalay ang buhay sa Panginoon ay nabubuhay na walang pag-asa. Hallelujah. Kaya nga, napakalaking bagay, biyaya ng Panginoon na tayo natutong manampalataya sa Diyos. Amen? Kaya pwede mo sabihin pwede kang magpasalamat, maging doon sa mga taong ginagamit ng Diyos, kung bakit ka tinuturuan ay kay maging mananampalataya, magpasalamat ka. So, pwede mo sabihin, salamat sa mga magulang ko na nagturo sa akin na ako'y magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa Diyos. Dahil dito, ako ay mayroong pag-asa. Magpasalamat kayo sa mga taong nag-aakay sa inyo, palapit sa Panginoon. Dahil doon, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Magpasalamat tayo sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Ang salita ba ng Diyos na magdadala ng pag-asa sa atin, mga kapatid? Hallelujah. Magpasalamat tayo. May napapakinggan pa tayong salita ng Diyos. Romans chapter 15, verse 4. Mga kasulat ay nasulat pa noong una. Upang tayo matutong, kapag binabasa natin ito, lumalakas ang ating loob, at nagkakaroon tayo ng pag-asa. Kapag binabasa natin ang mga kasulatan ito. Romans chapter 15, verse 4. Hallelujah.
Kaya, magpasalamat tayo bilang mga mananampalataya. Amen? Hallelujah. Dahil meron tayong pag-asa. Yung mga tao walay sa Panginoon, hanggang sa kamatayan, wala silang pag-asa. Hindi yun nakakalungkot. At hindi yun ang gusto ng Diyos. Hindi yun ang nais ng Panginoon, kaya nga tayo nangangaral. Upang yung mga tao walang pag-asa, ay magkaroon ng pag-asa. Amen? Pero yun ang katotohanan, kung ang isang tao ay dumating hanggang sa kanyang kamatayan ng niya, ay wala siya kay Kristo, wala siyang pag-asa. Malaking pagkakaiba sa buhay ng mga mananampalataya. Na kahit tayo ay hanggang dumating sa panahon, kung si Lord ay matagalan pa, bawian tayo ng buhay, 50 years, mula ngayon, 100 years, mula ngayon, amen, bawian tayo ng buhay, pagkatapos nun, nasa piling tayo ng Panginoon. Amen? Kung hindi katulad ng mga wala pa sa Panginoon, na hanggang sa kamatayan ay wala silang pag-asa. Hallelujah. So, napakahalaga mga kapatid. Amen. Hallelujah. Eternal promises are only for Christians. Totoo yun mga kapatid. Yung walang hanggang pangako ng Diyos ay para lamang sa mga Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, naglilingkod sa Diyos. Nagtitiwala sa Panginoon. Kaya may pag-asa tayo hanggang sa kabilang buhay, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi tayo nabubuhay na walang pag-asa. Amen? At ito yung pangatlo, tatapusin ko na sa ating teksto sa Colossians chapter 1 verse 27, the hope of glory. Amen? Meron tayong ganito, the hope of glory. Amen? Hallelujah. Ulitin lang natin sa pangatlong pagbasa ng talatang ito, Colossians chapter 1 verse 27. Gusto ko lang matanin ito sa ating po mga isipan, mga kapatid ko sa Panginoon, na meron tayong dakilang pag-asa, inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamangang hiwagang ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo. Sumainyo si Kristo. Nasa atin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. At dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Ito yung nasa atin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Yung hope of glory. Hallelujah. Si Jesus ay nasa iyo, kaya nasa iyo ang pag-asang ito. Amen? Hallelujah. Huwag tayong magbabaka sa alit para sa pangwalang hanggan. At ang totoong Kristiyano, hindi nagbabaka sa alit sa pangwalang hanggan. Tiyak ito, mga kapatid. Tiyak ito. Amen? Hallelujah. Yung ating inaasahan, buong katiyakan natin itong mapanghahawakan. Amen? Hallelujah. Bakit? Sapagkat ipinangako ito sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Si Jesus ay namatay, hiwaga yun, at muling nabuhay, talagang mahiwaga, katunayan ng mga mananampalataya sa Kanya ay pwedeng umasa sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen? Nasa iyo si Jesus, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Puno ka ng pag-asa. Puno tayo ng layunin at pag-asa sa buhay. Amen? Dahil nasa atin ang Panginoon. Ang pinananahanan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Kaya kapatid ko sa Panginoon, sa pagiging mong Kristiyano, sa pagpapatuloy mo sa paglilingkod sa Diyos, amen, hindi ka lugi anuman ang iyong mga napagdadaanan. Sapagkat nasa iyo ang pangako ng pag-asa ng kaluwalhatian. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun lang po, beside, ngayong umaga, hallelujah, yung natin ang ating mga ulo. Amen, ngayong umaga, malumalapit ang mga manunugtog. Amen, tayo awit sa Panginoon, minsan pa, ngayong umaga, and tanghali, amen, bawat isa ay nakayuko. Amen, binubulay yung ating pong mga kalalagayan sa harapan ng Panginoon. Nagmimeditate tayo, kinikilala natin, dinadama natin ang dakilang pag-asang ito na binigay ng Diyos sa atin
Mas masarap lumalabas sa ating mga labi ang mga pagpupuri, pasasalamat sa Diyos na ating sinasabi, salamat po Panginoon na ako po Diyos ay pinagkalooban mo ng dakilang pag-asa. Salamat Panginoon, o Diyos, di mo kami pinababayaan. Salamat Panginoon sa mundong ito na maraming mga bagay ang hindi namin nalalaman. Mayroon kami binigay sa aming mga buhay na pag-asa para sa kaluwalhatiang pangwalang hanggan. Salamat Panginoon, nakatitiyak kami sa iyo, o Diyos, ng isang magandang kalalagayan, Panginoon. Lord, hallelujah, pasalamat ka sa Diyos. Mas masarap na habang dinadama mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo, nagpapasalamat ka sa Diyos sa lahat ng mga biyaya niya sa iyo. Kapatid ko sa Panginoon, hallelujah. Oh, hallelujah. Tayong luminya sa mga maling pag-asa. Hallelujah. Huwag tayong umasa lamang sa kayamanan ng mundong ito. Yes, maganda ang meron, pero huwag mawala ang tunay na pagtitiwalay sa Panginoon. Huwag tayong umasa sa ating sariling kakayanan, abilidad. Magandang marunong, magandang maraming alam. Pero magtiwala tayo sa Panginoon. Hallelujah. Makita natin ang magandang kalagayan. Ang mga taong nabubuhay na iwalay sa Diyos ay nabubuhay na walang pag-asa. Subalit ikaw ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapamuhay na kapili ang Panginoon sa buhay mo. Dahil dito napupuno tayo ng pag-asa sa ating mga buhay. Salamat may mga salita ang Diyos na ating napapag-aralan na dahil dito napupuno tayo ng pag-asa. Ipinapaunawa sa atin ito ang hiwaga ng pag-asa sa pangwalang hanggan. Di pa natin nakikita ang langit, pero puno na tayo ng pag-asa. Then, puno na tayo ng katiyakan, yung assurance of salvation ay nasa atin na dahil ng pangako ng Panginoon. Ang pinananahanan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Dahil Kristiyano ka, tinanggap mo si Jesus. Dahil namumuhay ka ng ayon sa kanyang kalooban. Then, yan ang pangako ng Diyos. Hallelujah. May katiyakan, may pag-asa sa pangwalang hanggan. Ngayong umaga, hallelujah, may mga kapatid tayo, may bisita tayo ngayong umaga, baka hindi pa rin yung nagagawa na tulungan na mapatanggap sa Panginoon. Hallelujah, mayroon ba? Hindi mo pa tinatanggap si Jesus. Amen. Napag-aralan natin ang buhay na iwalay sa Panginoon ay buhay na walang pag-asa. Pero hindi ko ang plano ng Diyos. Nais ng Panginoon, ikaw at ako ay makatanggap ng pag-asa sa pangwalang hanggan. Amen. Hallelujah. Tulungan natin yung hallelujah. Sister, tulungan niyo po, sister, patulungan niyo tumanggap sa Panginoon. Amen. Kahit yan na lang po. Amen. Hallelujah. Habang na kayo po, ang bawat isa, patuloy tayong nakikipag-usap sa Panginoon. Kapatid ko sa Diyos, ngayon pong umaga, kagalak ng buhay natin, na tayo naging mga mananampalataya ng Panginoon. Maraming mga taong nabubuhay na sa maling pag-asa, nabubuhay na walang pag-asa, subalit ikaw at ako, dahil sa biyaya at habag ng Diyos, may pag-asa ang ating buhay. Hindi masama na ang ating pangangailangan ay pagkatiwala sa Diyos. Ang Diyos ay mapagpalang Diyos. Sa katotohanan ay kaya niya tayong pagpalain. Pero maging tama pa rin ang pinagtutuunan natin ang ating buong pag-asa. Hallelujah. Hindi masamang iasa mo sa Diyos ang pangangailangan sa buhay na ito. Ang negosyo mo, ang trabaho mo, ang kalusugan mo, ang pamilya mo. Pero hindi lang ito ang ating pag-asa sa Panginoon. Kundi sa pangwalang hanggang kaluwalhatian. Yun yung pag-asa na meron tayo bilang mananampalataya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. 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 Mangyada ang hindi na sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ay natin tumayo. Umawin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus ako magtitiwala sa biyaya
ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siyang dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasahan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya at habag sa buhay ko'y sapat, hindi man dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan. Alalahanin mo sana, alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sambahin natin ang ating dakilang tagapangligtas. Hallelujah. 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 Tandaan mo ito, kapatid. Wala ka man ng maraming bagay sa mundong ito, pero nasa iyo ang pag-asa sa pangwalang hanggan. You are blessed. Okay? Kung ikaw ay meron ng mga bagay ng mundong ito, pinapagpala ka sa pananalaki, ang negosyo, ang iyong hanap buhay, pinapagpala ng Diyos. Pagkatapos nito, buo pa rin ang pagtitiwala mo sa Panginoon, tinagampanan mo pa rin ang iyong gampanin sa harapan ng Diyos. Blessed ka talaga. Kung angat ka, isa sa iba, marami kang abilidad, kakayanan, higit sa lahat, kapag aral ka, mataas ang iyong karunungan. Sa kabila na ito, buo ang pagtitiwala mo sa Panginoon, naglilingkod ka sa Diyos. Gusto kong sabihin, blessed ka talaga. Napakarami ng biyaya ng Diyos na pwede nating matanggap. Pero huwag natin nakalimutan ang pinaka ay ang pagpapalang pangwalang hanggan. The hope of glory. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin sa ating magtatapos. Banal na Diyos sa langit, maraming pong salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito na makasamba kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat salita mo na aming napakinggan, tumimo po ito sa aming mga puso't isipan, maging inspirasyon po namin ito, Panginoon, sa patuloy po naming pamumuhay ng ayon sa iyong kalooban. Bless mo ang aking mga kapatid, pansamantala man po kami nagtatapos ngayong umaga sa aming sama-samang pagsamba. Ang favor mo po, abundant blessings, patuloy mo pong ipagkalog sa bawat isa. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin isang ba ang ating Panginoon. Hallelujah. God bless mga kapatid.